everyone! What's up with Doc Nana? This is Chefy Doc Nana, and I am so excited of what I'm going to share today. Mushroom kare-kare. Yes, you heard it right! Mushroom kare-kare. Gaya ng sabi ko, nagko-concentrate na ako sa mushrooms. Kasi actually, yung mga food na piniprepare ko is mostly for elderlies. Sa mga taong may diabetes, hypertensive, sa mga taong may mga kidney issues, yung mga ganyan, may mga taong medyo parang masasela ng katawan and very sickly. So, eto, nagluluto tayo ng mga ganyang klase mga food. Pansin nyo, meron tayong mga condiments na hindi masyado nating ginagamit. So anyway, I'd like to greet everyone first. Merry Christmas and a Happy New Year! And of course, Chinese New Year. Medyo malayo pa, pero okay lang kung hey fat choy, advance. So, ano ang lulutuin natin? Kare-kare mushroom. So, pwede nyo itong ihanda sa Christmas kung gusto nyo. Pero, wag kayong magluluto nito if you have any allergies with peanut butter. Okay, for those who are allergic to peanut butter, please don't cook kare-kare or you might end up in the hospital and we do not want that. So anyway, simulan na natin! Okay, gagamit tayo ng mga following ingredients. Okay, we're going to make mushroom kare-kare. So, may I just tell everyone, I don't use string beans because admittedly, ako'y hindi makalakad, di ko may apak yung paa ako pag kumakain ako ng string beans. So, ang aking substitute for that is always Baguio beans. So, ito meron akong hinalo na Tagalog beans, no? Ito Baguio beans ito, which is, I find it much better. And then, kailangan natin ng onion. Here is the diced onion. And then, you might be surprised, I always like to put okra. Okay? I add okra sa aking kare-kare. No? Kasi yung stickiness niya, nakaka-add yan sa pagiging sticky ng aking sauce instead na naglalagay ka ng sobrang cornstarch. And this is very good for diabetic patients, no? And then, Tagalog pechay. And then, of course, itong ating talong, ayan, binabad natin siya sa water para hindi siya nangingitim. And then, ito, baby na ano to, murang-murang, tawag mo dito, puso ng saging. Manipis lang siya at napakalambot nito, no? Okay siya. And then, kakailangan din natin ng dinurog na bawang. Okay, ito yung pinaka-main nating celebrity, which is the mushroom. Ang tawag dito is giant mushroom. So, ito, ang gagawin natin dito, hihiwain natin ito, no, para magmukha siyang parang karne. Ito yung option natin for the meat. So, instead na karne, ito ang gagamitin natin. Pero, syempre, ang kailangan natin, magpakulo tayo ng beef broth. Yung sabaw ng baka. Ngayon, kung wala tayong ganyan, pwede tayong maggamit ng beef bouillon. Ngayon, depende yan sa dami ng gagamitin mo kung 2 cubes o 1 cube. Ngayon, ang kailangan natin dito, hiwa-hiwain natin yan. So, nagpakulo na ako actually ng water. So, ito na yon. Ito na yung beef stock natin. So, all we have to do is to cut it into pieces and ibababad natin siya. Ngayon naman, ito pinapakita ko, itong peanut butter, kailangan yung classic lang. At saka itong isang peanut butter na classic din, na Skippy. Yung isa Lily's peanut butter. Kasi ang taste nitong isa na to medyo salty, no? Yung isa naman sweet. Ngayon, we shall be needing atsuete. Ngayon, yung asukal optional yan. Depende kung kakailanganin o hindi, no? Ngayon, gumamit ako nitong kare-kare mix. Marami naman nabibiling kare-kare mix sa market kung tutuusin. So, hindi lang naman yan. Depende sa preference ninyo. Ngayon, syempre,
nagtataka tayo, di ba? Minsan masyado tayong excited, kuha tayo ng kare-kare mix sa grocery pack, niluto natin, di naman ganun kasarap, di ba? Di natin makuha yung taste ala resto. Wala eh. So that is why I'm here to teach you how it will taste like yung natataste natin sa restaurant. Na mas hihigit pa nga doon kung tutuusin. Okay? So, may mga ingredients tayo na kakailanganin pero hindi ko na siya mapapakita. Depende na hanggang sa pagluluto na lang natin. Pero siguraduhin nyo, yung peanut butter ninyo, kung anong size na bibilhin ninyo, enough lang para dun sa ingredients nyo. Na, ako kasi pwede ako hanggang 5 servings lang. So, yung ganyan ng kaliit na Lily's peanut butter, yung binili ko. Hindi yung matamis na nakalagay na parang sweet. Yung classic lang. So, ito, ang ginagamit kong bago. Yung ginagamit nilang oil dito, maganda. And, iba talaga siya compared doon sa usual na kinakain nating bagoong na may kulay. Ito talagang, para sa akin, okay, ito, tsaka hindi ako nag-allergy dito. May allergy ako sa bagoong eh. Pero this one, hindi ako nagkakaroon ng adverse effect sa katawan. So, ito, hiniwa na natin yung mushroom. Ibinabad natin siya dito sa beef stock. Mainit itong beef stock na to para hindi ko siya kailangan, kasi pag sobra ng pakulo baka ma-dry out yung sabaw. Kasi kailangan natin yung sabaw na yan. Then natin imimix naman yung tinatawag nating sauce niya. So, ipapasok natin muna to sa microwave. So, ayan, nakikita nyo, minicrowave ko muna siya para lang masipsip nung mushroom yung sabaw ng baka para magkaroon siya ng lasa, hindi siya bland. Okay? Hindi ko siya pinakuluan sa gasol kasi matutuyo yung sabaw. Parang madalian na binababad natin to. Okay? So, anong gagawin natin sa mga gulay? Itong mga gulay, ang gagawin natin, ilalaga lang natin ito, ibablanch lang natin sa mainit na tubig to na merong oil. Tapos, isi-set aside lang natin siya. Hindi natin siya iniluluto kasama ng kare-kare sauce. Kasi sa restaurant, pag yun ang ginawa natin, magmumukha na siyang kaning baboy, di ba? Yan, sinisegregate yan, tapos tsaka lang ibinubuhos yung sauce. O di kaya pinapatong siya sa ibabaw. Pero niluluto muna ito. Okay, kunin na natin yung ating microwave na mushroom. Okay, mainit. Okay, ngayon, ibinababad lang muna natin siya. Okay, hayaan lang natin siya ibabad dyan. Hanggat mainit. And then, magpapakulo tayo ng beef stock. Okay? Iba pa yung binababaran natin doon. Hayaan natin itong kumulo at ilalagay natin itong mga gulay na ito. So, ito timplado na to ha. Tikman nyo din yung sabaw kung matabang o maalat. No? Okay. Para yung, ayan, lagyan ko ng konting rock salt. Para yung vegetable may lasa. Okay. Lahat ng gulay na pinakita ko sa inyo, ilalaga natin yan dyan. Ngayon, if you wonder sa restaurant, bakit makintab yung gulay? Kasi nilalagyan nila ng oil yung sabaw. Para pag hinango mo, fresh looking pa rin ang gulay. So, antayin lang natin siyang kumulo. Okay, I think it's about time. Pwede na muna natin ilagay itong Baguio beans. Okay. Gusto natin medyo crunchy siya. Lagyan natin yung Baguio beans at yung okra. Okay, matitigas muna. Okay. So, antayin natin siyang mag-darken ang color. Okay, kung gusto niyo na medyo half-cook, nasa sa inyo yan. Ngayon, kung gusto niyo talagang medyo parang naluluray-luray na siya, nasa sa inyo rin yan. Pero usually kasi yung mga gulay sa akin, hina-half cook ko lang. Kasi maraming beses ko siya, nire-reheat ko pa yan eh. Ilang meals din naman yung kakainin ko. Palagay na natin siguro mga 4 servings. O yan, 4 to, depende sa 4 to 5 servings. So, antayin natin siyang maluto. So, ayan, kumukulo na. Pwede na siyang tanggalin at hanguin. Pwede na to. Itatabi ko lang. Tabi lang natin siya. Okay.
Ang tinuturo ko sa inyo, style pang resto. Kasi yan ang inaral ko sa culinary. Kaya minsan, nagtataka tayo, bakit yung mga gulay ay nakahiwalay at buhay na buhay pa doon sa pagkain na ihahain sa atin. Unlike pag nagluluto tayo sa bahay, di ba halo-halo kalamay na siya. Sa isang kaldero lang lahat nandun na. Nalalanta. Hindi na siya presentable. Parang hinahalukay mo pa yung talong, hinahanap mo yung puso ng saging, hinahanap mo pa yung ibang gulay, di ba? So ito, tinuturo ko sa inyo, this is how it is being done. So, magpapakulo kayo ng sabaw ng baka, or kung wala kayo, bouillon. Yan. Tapos timplahin nyo, ilalaglag nyo dyan with canola oil. Yung konti lang ha, kasi nag-iwas tayo sa oil, although canola is okay lang naman. Pakukuluan nyo yung mga gulay. So, isi-set aside natin yung mga gulay na yan. Hindi yan pinaghahalo-halo. Okay? So, ito, katulad nito, hahanguin natin yan along with the puso na saging at yung Tagalog pechay dito. Okay, itong talong, okay na yan, malambot na. Tinusok-tusok ko na ng tinidor yan. Okay, basta wag lang masyadong lanta. Tabi na natin sa tabi. Okay. Tapos ngayon naman, itong puso ng saging. Yan. Ilag natin yung puso ng saging. Yan. Okay. Tayin natin siyang So, gusto ko lang ipakita sa inyo, ito na yung mga lalaga. So, nakaayos siya ha. Ayan. Naka-segregate siya. Kung paano ko siya hinango, inayos ko din siya. So, inaantay nating maluto ang puso. Okay. Malambot na yung puso ng saging. Nahihiwa na siya sa tinidor. So, ayan. Maganda itong puso ng saging na to kasi baby pa siya eh. Mura pa. Okay, bibili ng mga malalaki, yung matitigas. Ako. Bukod sa tigas yung hindi na siya masarap kainin. Tapos, ngayon, ang huli is the Tagalog pechay. So, ilalaglag na natin sila. Pechay dyan. Ilalaglag na natin. Itong sabaw na to, ito ang gagawin nating sauce. Okay? Dito tayo magtitimpla ng sauce. Merong kakapartner ito, nandoon yung pinagbabara ng mushroom. Pero papakuluan din natin uli yung mushroom dito. Okay? So, once again, ipapakita ko sa inyo. Tignan nyo yung itsura ng gulay. E di nga ba makintab? Kasi may oil yung sabaw. Kita nyo yan, oh. Nare-retain yun. Kaya pag sa restaurant, napapansin nyo bakit yung gulay nila shiny. Okay? So, yun lang naman ang secret ko. Pero depende din sa oil. I don't use vegetable oil. I don't use other oil. It's either canola or pag Italian or Spanish cooking is olive oil. Okay, si gulay ay luto na. So, hahanguin natin siya. So, yan, kita nyo, nakalagay na siya sa isang side. Okay? So, whatever has been remained dito, kailangan is-cook natin kasi kailangan yung sauce niya smooth. Okay? And now, since ito yung pinakuluan natin sa microwave, tsaka binabad natin tong mushroom, no? So, medyo half-cook na yan. Ilalagay na natin siya ngayon dito sa sabaw na pinakuluan ng mga gulay. Beef stock yan. Talagang masustansya na yung sabaw niyan. Marami na siyang gulay na pinakuluan dyan. Okay. So, ito na yung mushroom. Pakukuluan natin siya. Now, if you notice, di ba may sabaw? Dito tayo magtitimpla ng sauce natin. Tapos, gagamitin din natin yan.
natin yan. Okay? Tapos magigisa na tayo. Doon na tayo gagawa ng sauce. So, antayin natin to na kumulo. Okay, this time, kunin na natin ang mushroom. Patayin na natin yung apoy. Kasi ayaw nating ma-dry up yung masyado yung sabaw. Titikman natin yung sabaw na yan kasi pagka, syempre, nabawasan na baka maalat. So, ito na yung meat. Okay? Ito yung magiging karne niya. So, tinransfer ko naman dito sa Pyrex lahat ng mga gulay. Ayan. So, kompleto na tayo sa gulay. Gagawa na tayo ng sauce. Okay, ito yung pinagbabara natin ng mushroom na pinasok natin sa microwave. Ito yung kalahati ng beef stock. Ngayon, kung hahawakan ko, medyo mainit pa rin siya, maaligam-gam. So, ang gagawin natin, magtutunaw muna tayo ng peanut butter. So, inalog-alog ko na to kasi may oil siya eh. So, sarado pa. Ito talaga, sinadya ko tong sa grocery talagang mag-present ng kare-kare mushroom. This is my, my recipe. Although, I don't know kung meron talagang nagluluto ng kare-kare mushroom. So, ang gagawin natin, ilalagay na natin to lahat. Kasi maliit lang ito eh. Maliit lang itong bote na binili ko. Enough lang sa ganitong serving. So, ayan, naisalin ko na yung isang container nito. Maliit lang ito eh. Ganyan lang yan, no? So, go for the classic lang. Huwag yung may flavored kasi masisira yung kare-kare nyo. O since medyo mainit pa tong ating sabaw, medyo stir lang natin ang konti. Gusto kasi pag inamoy mo, talagang peanut talaga. Yung walang kahalo-halong asukal. Ito may konting alat-alat ito. So, parang dito ko na kinukuha yung pagiging salty niya eh. Yan. So, equal parts lang. Kung gaano kadami yung nasa bote kanina, halos, lang, pagpapantayin ko lang silang dalawa. Para patas lang. So, ayan. So, nalagyan na natin siya. Kailangan natin tunawin ito. Okay. Lalagyan natin siya atsuete powder. Bakit? Bakit nalang siya atsuete? Di ba yung kare-kare mix meron na? Ay nako. In my experience, no, sa tagal na nagumagawa ako ng mga luto-luto, it doesn't, hindi niya na-achieve yung gusto kong kulay sa kare-kare mix na gusto ko. So, talagang I needed to add atsuete. So, ayan. And then, itong kare-kare mix na to, kasi ito may peanut ito eh. May kasamang parang granules ng peanut. Instead na mag-grind ka ng peanut, meron na to. Yun ang nagustuhan ko dito sa Mamasita nga pala. Meron to parang granulated na peanut. So, may texture siya eh. So, lahat yan, pinagsasama-sama. Tapos, pagtsagain nyo lang na malusaw siya muna. Hindi naman totally lusaw na lusaw. Basta, i-mix nyo lang siya ng mabuti bago tayo maggigisa ng sibuyas bawang na kasama ito. Kasi nga, di ba, ang buhay ng kare-kare nasa sauce at nasa bagoong. Kaya nga gagamit ako ng Chinese bagoong. Iba ang lasa. Para sa akin ha, masarap yung Chinese bagoong kesa dun sa ibang bagoong. Subukan nyo. Give it a try. If you don't like it, then go back to where you are, yung taste ng tongue ninyo where it wants to
you know, iba talaga yung kanya-kanyang preference yan. So, ito, ayan, oh. Talagang, ano, yung brand pala na yun, kaya ako pala kinukuha yun. Kasi meron siyang, I forgot. Kasi it's been so long, I haven't cooked kare-kare yet, no? So, parang, I think it was last year, nagluto ako ng kare-kare. Seafood kare-kare niluto ko last year. Dito na sa bahay, hindi pa ako nag-vlog nun. Hindi ako nagpe-Facebook. It was only recently lang ako nag-Facebook nitong pandemic. Siyempre, na-lull diba? Everybody. Parang naging social media ang naging outlet. So, ayan. So, this is good. Okay. So, here we are. Paglag na natin si bawang. Okay, isa natin si bawang. Okay, pag medyo parang nagba-brown na, tama na yon kasi hindi kasi maganda yung nasusunog ang bawang, nagiging mapait. Tsaka hindi na siya effective para sa high blood. Bawang kasi pag medyo half cook siya, nakakatulong pababa ng high blood dyan. Mataas na presyon ng dugo natin. So, ito siya. So, ito na yung sibuyas. Inigisa natin siya. Okay, since nagisa na natin siya, ihuhulog natin tong medyo, yan, hindi na masyado mainit na hawakan ko na yung kaldero. Natakot ako baka mapaso ako. So, ihuhulog natin tong sabaw. Okay? Ayan. Hanggat hindi pa siya kumukulo, isasama na natin tong ating ginawang sauce. Okay? Ito yung pinagsama-sama natin dalawang klaseng peanut butter, atsuete, yung beef stock, and also yung kare-kare mix. Yan. Nasa sa inyo na yan kung anong klaseng kare-kare mix ang gusto ninyo. You know, if you cook like this and then you separate the sauce, you can make different kinds of kare-kare. That's what we do, no? So, ang mangyayari, you can even incorporate yung seafood if you want seafood kare-kare or ox stripe kare-kare or oxtail kare-kare, pork kare-kare, beef kare-kare, you know, yung mga ganyan. Na hindi ma-jeopardize yung inyong sauce kasi sineparate nyo siya eh. Na pwede kayong gumawa ng maraming klaseng, iba't ibang klaseng kare-kare. Ganyan ang ginagawa sa resto na sinishare ko sa inyo. So, ito kailangan nating tunawin ito. Stir lang natin siya ng stir at siya medyo tiris-tirisin natin kasi baka mamuo yung sa kare-kare mix. Remember, merong cornstarch yun, which is hindi maganda kung manigas na lang siya o mamuo siya bago to kumulo. So, hanggat hindi pa masyadong mainit yung sauce natin, kailangan malusaw na natin lahat ng mixture na ginawa natin. So, ito ang gagawin natin dito. I-stir lang natin na i-stir to hanggang sa lumagkit siya. Tapos titikman natin siya kung okay na sa panlasa ninyo, kung kailangan magdagdag ng fish sauce or plain rock salt if you like. Me kasi what I do, may dinadagdag na akong konting bagoong dito. Dinadagdagan ko na siya ng Chinese bagoong para hindi na ako naggagawa ng sausawan. Pero in this case, yung papakita ko sa inyo, hindi ko siya lalagyan.
So, antayin natin to na malusaw ko lahat ng mga ingredients. Okay, ito na. Tignan nyo. Thick na siya. Okay na. I tasted it already. You don't need to add sugar. I will not add sugar. I will not add patis anymore. Sakto lang yung lasa niya. Sakto. So, wala na yung sugar. Discard that sugar anymore. Nakuha niya na yung medyo konting sweetness dun sa peanut butter. And, of course, yung kanya saltiness. Nakuha niya doon sa isang peanut butter, yung Skippy, kasi may konting saltiness yon. Yung isa may konting sweetness. So, na-combine natin lahat, sakto lang siya. So, plating na tayo. Okay, let me share with you. Alam mong kagandahan ng Chinese bagong. Look at this. So, pinong-pino. At yung oil niya, ha, ang bango, ha. Hindi siya masakit sa ilong. Hindi siya malansa, hindi siya mabaho. Ito yun, oh. So, anyway, ito na, mag-plating na tayo. Ayusin natin kasi ako'y nagugutom na. So, let's start with the Baguio Pechay. And then the okra. Then the Baguio beans. The talong. Okay. Puso ng saging. There you go. And then, of course, yung ating pinaka-star, which is the giant mushroom na ginawa natin siyang magiging karne. So, set aside natin to. Ngayon, eto na. Lalagyan na natin siya ng sauce. So, ngayon, guys, tinuturuan ko kayo kung paano pinapresent ito sa mga, alam nyo na, nagiging mahal ang food kasi sa presentation din yan eh. Yung mga kinakain sa fine dining, ganyan lang ang presentation nila ng kare-kare. Okay? Na may bagoong on the side at syempre, may rice on the side. Maglalagay tayo ng rice in a short while. Okay? Everyone, I'm back here. Now you've seen how it is being done. So I hope you will like and enjoy mushroom kare-kare. So this is very healthy. These are all vegetables but very high in protein. And of course, meron tayong mga inadapt na gulay which is yung okra. I want okra. I put okra on my kare-kare because it's very good for the body, especially for people with diabetes. And I did not use sitaw. Why? Because, well, nakakarayuma siya. So, instead of that, I use Baguio beans, okay? So, which is much better. So, for now, I'd like to say goodbye. And I hope you watch SSBL Clinica Manila and Ngipin Clinica Manila. And bye-bye!